Senadong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, continuation pa rin po ng, pinag-uusapan natin. Ngayon po, yung mga pahayag ni Cayetano galit na galit, dun sa nagtanong ng reporter tungkol po sa stage ba yung, naganap na putukan at sabi niya po, "The Senate was been under attack." Was under attack pala. Okay. Pinag-usapan din po yung, ngayon din po kinumpirma na ng lahat yung pong napapabalita na, si Senator Bato ay wala na po sa Senado at, mayroon pong sulat ang kanyang misis, hindi pa po nakakausap si Senator Bato na kung ano yung posibleng naganap dahil matagal niya na pong kilala ang kanyang mister na si Senator Bato. Gano'n din po yung mga hinanakit po ng mga, NBI at saka ng iba pang mga inampalan. Alam niyo po, ang katotohanan, wala na si Bato sa Senado, masaya po kami dahil, matitigil na po yung banta sa pagpapadala kay Bato dun na naman po sa, dahig. At siyempre yung mga DDH, hindi lang po malungkot, marami sa kanila galit. So, normal lang po 'yan, nagalit din kami nung dinala niyo si Tatay Digong, gano'n talaga ang buhay. Magalit naman kayo ngayon, kami naman po ang masaya. Pero pag-uusapan po natin 'yan batay po sa katotohanan. Kinakailangan po, sa mga kaguluhan na 'to, ang katotohanan po ang nararapat 'no, na mangibabaw. Yung media po natin, alam na po natin na kaya lang aminin man natin, dalawa po yung katotohanan, 'di ba? Kaya po dapat hindi kami nananahimik, kaming mga political vloggers na naniniwala sa mga Duterte para naman sabihin kung ano po yung tunay na katotohanan. Kasi sa kanila may panlalansing katotohanan, eh, 'di ba? Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, mag-likes, mag-share din. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bago po tayo magpakatalubhasa, bago po tayo, eto po ipaparinig ko po sa inyo, medyo tiyagain niyo lang, kasi ililipat-lipat lang po natin yung ano, kasi hindi po tayo high-tech, pero matitiyak ko po sa inyo na ang high-tech po dito ay ang ating pagtalakay 'no, okay. So pag-usapan po natin 'yan. Gusto ko po kasing makita niyo yung reaksyon ni, Senator Cayetano o Senate President Cayetano. Kaya panapanahon po ililipat-lipat natin yung ating, video. Bakit? If the NBI is not going to be, um, it's not gonna treat this thing with candor, meaning just tell us the truth, may problema tayo. Kararating lang sa akin yung text ni Sec Rebulla, NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed. Okay, yung isa pong sinasabi ni Senator Alan Cayetano, NBI has no warrant to serve. Dapat po malinaw 'to 'no. Eto po ay text sa kanya ni, John Vic Remulla, yang ating pong secretary ng DILG. Ulitin ko po, sabi po ni John Vic Remulla, NBI has no
warrant to serve. Okay. Hindi po ano 'to, hindi po 'to tsismis. Kaya wala pa po tayong nakikitang warrant of arrest, eh. Meron na po bang, dyaryo na nagpakita po ng warrant of arrest? Kararating lang sa akin yung text ni Sec Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco titing Okay, yung sinasabi po na, ah, anong tawag dun, yung pinase-secure, nag-request po yung GM na tinatawag, hindi po GM ng, ng ano, ng Senate kundi GM po ng GSIS, yung nag-request. So, sa GSIS po dapat sila, 'di ba? Dapat nasa GSIS lang 'tong mga taga-NBI. down on the second floor bridgeway with the white guard. When his attention was called by Osa Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. So, Okay, so malinaw po mga kapatid 'no? Teka, iayos ko na 'to, nangangawit ako. Ayon po sa briefing ni Sec Remulla sa Senate President, naroon po yung NBI agent, anuhin lang natin yung pangalan, para sigurado. the trigger as well pointed, Osa eventually discharged 27 shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually Okay, Francisco, Agent Francisco, tama ba? with AR-15 at the sideways sling. Aplaska. Sino ka? Sabi Aplaska. Francisco stood up with AR-15 at the sideways. Okay, may NBI agent doon si Francisco, tinanong siya ni Aplaca, si Aplaca po yung Sergeant of Arms ng Senate 'no. Sabi, "Sino ka?" Tapos pagtayo ng Francisco may 45 o caliber 45 na baril. Siyempre pinaputukan ng warning shot ng, OSAA, gumanti po yung Francisco, nagpaputok din ng 5 rounds. Siguro ang kahulugan ng 5 rounds ay, 5 putok. At yung OSAA naman po ay nakapagpaputok ng 27 rounds o 27 putok. Yan po yung naganap. Kaya po, kung sasabihin po ng, NBI na wala pong NBI dun, ano po yung barilan? Ayon po 'to kay John Vic Remulla, 'no? Tsaka kung wala naman pong NBI dun, sino po yung puputukan ng OSAA? Eh, alam po nila na yung pulis nasa labas, tapos yung Marines po, eh, alam po nila na kakampi po nila na magpoprotekta. Kaya diyan po sa pangyayari na 'yan, talagang, nakikita po, sabi nga ni Senate President, sana nagtatapat po yung NBI ng katotohanan. Tuloy lang po natin mula po dun sa panawagan na magtapat ng katotohanan yung NBI. Sling. Aplaska fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, Osa eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. So, read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this, NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate. Completely. I think pati sa higher ups nila, yun ang sinabi nila. I haven't had the time to watch the news or to compare who said what, no? So kayo na ang mag-compare who is saying what, di ba? But time after time, in fact, Senator Doren got the text when we were having the caucus na sabi ni NBI Director, hindi daw niya sinabi na pinayagan sila ni Senator Soto. And all the senators na kasama ko doon, napakarami,
Paul said he didn't only say it once, he said it 3 times. Okay, so dalawang pangyayari po yung sinasabi nito ni Alan Peter Cayetano na ito pong NBI director si Matibag ay, parang ipinahiwatig niya na nagsisinungaling. Kasi hindi niya sinabi yung salitang nagsisinungaling. Kinakailangan po tayong maging precise. Ipinahihiwatig niya na hindi nagsasabi ng totoo. Kasi NBI po yung kabarilan, may pangalan Francisco. Meron pa nahuli, 'di ba? Yung nahuli, nagsabi rin po na NBI. Ngayon dini-deny nila, una, driver, volunteer na naging, driver, NBI agent. So, isa pa raw na pagpapakita ng hindi pagsasabi ng totoo nito na Matibag, yung pong, sinabi niya ngayon na hindi niya sinasabi na si Tito Soto ay pumayag. Yun nga 'no, yung nagkasundo sila na papasukin yung mga NBI. Samantalang 3 beses na sinabi dinig ng mga, senador. Alam niyo po, 'pag yung ugali po na ganyan, 'di ba, makikita na po natin kung anong uri ng ugali, eh. Yung may kakayahan po siyang hindi magsabi ng totoo. Hindi natin sinasabi na tama si Senator Alan Peter Cayetano, kaya lang napakaingat nitong mama na 'to, eh. Si Alan Peter Cayetano po maingat po sa pagsasalita yan, hindi po basta-basta nagbibitaw yan ng, yan yung pagkakakilala ko diyan, eh. Pero eto na kahit ngayon lang po natin naririnig, 'di ba? Yan po yung parang lumalabas na puwedeng may kakayahan po si Matibag na ganyan. Talagang sinabi niya naman, eh, sa interview walang NBI dun, tapos nung sinabi po kitang-kita po, yung sa ABS-CBN na NBI po yung makasama. Si, nakalimutan ko yung apelyido nung taga ABS-CBN, basta nagngangalang Sia, 'no? Amonte ba? Sia Alonte? Hindi ko na po matandaan yung pangalan nung reporter. So, nakitang-kita po na niya yung mga naka-NBI, 'di ba? Tandaan niyo po yung GSIS tsaka yung, Senado, Sian Ambrosio. Isang building lang po 'yan, umuupa lang po yung Senado sa GSIS. Madalas po akong makarating diyan kasi umuutang kami nun sa GS. Ang ganda ng building ng GSIS, eh. Tapos sa dulo po niyan alam ko pong Senado, kasi po yung biyahe po ng GSIS 'pag meron pong, bababa ng Senado, dadaan muna sa Senate tapos babalik na lang papunta ng GSIS, dahil sa GSIS dun hihimpil yung jeep na biyaheng GSIS. Okey. Si Ambrosio ba? Nalito na rin basta yun. Nakitang-kita po natin na yung nagkakaputukan kasama niya yung mga NBI. At sila po ay nasa GSIS building. So nakita rin po natin na parang ang sabi paliwanag ni Matibag dito, merong tanong dito, eh, kung bakit nagdi-drill. Sinagot po ni Matibag kung bakit may drilling operation, 'di ba? Ah, sana natantusan ko yung, bakit may nagdi-drill. Ang daming parang sinasaran daw nila, ni-request daw sa kanila na sarahan yung ano, yung, pintuan. Tumatagos kasi, may tagusan po from Senate to GSIS. Parang pinasaran sa kanila ng management ng GSIS. Kaya nga ang tanong ko sa birada, bakit kung magpapasara lang ng mga lagusan, mga pintuan, mga pader, bakit NBI? 'Di ba? Bakit NBI? Sabi ko nga, bakit hindi na lang kontraktor ang pinatawag? Kaya ang dami pong ano, eh, tapos idagdag mo pa na si BBM ang pinuno ng mga 'to, may trust issue na yung mga tao kay BBM, negative nga, eh.
Negative nga ano, hindi po nila dini-deny na meron kasi nakita, eh. Hindi po nila puwedeng i-deny na walang nagdi-drill, oo. Kasi po nakita na may nagdi-drill, eh. Kaya nga sabi ko, NBA alam niyo po, sa pagkakaalam ko, ewan ko po kung, mali ako, paki-correct lang po ako. Minsan lang po ako hindi sigurado kasi hindi ko na sinearch, eh. Sa pagkakaalam ko po ang mga ahente ng NBI panay attorney. Imaginin mo attorney ka na, ahente ka pa ng NBI tapos magde-drill ka lang, oh, 'di ba? Kung hindi man sila yung nagde-drill, nagsu-supervise lang sila. Bakit? Bakit po sila nagsu-supervise ng pagde-drill ng o pagsasara? Yun yung sinabi nila, sinasara nila, hindi nila binubutas. Samantalang yung mga senador na nagsasabi, binubutas nila yung pader ng, Senado. Oh. Kaya dito po, maging matalas po tayo rito. Maging matalas po tayo, hindi po porket galing sa media o kung ano pa man, ay kapani-paniwala na po yung usapan 'no. Okay, punta na po tayo. Dito po sa yung galit na galit po si Alan Peter Cayetano, alam po ninyo, bihira ko pong marinig 'tong, magalit si, Alan Peter Cayetano, pumapalo pa, eh. So Pakinggan lang po natin 'to kasi may nagtanong sa kanya kung gawa-gawa lang ba yung ano, putukan. Eto po, kahit kayo magagalit, eh. Ang nagtanong sa kanya mga Senate reporter na naroon habang nagpuputukan, sila po yung naghihiyawan. Yung humihiyaw po mga Senate reporter po 'yan. Eto po ang tanong. sorry, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. It's under attack. All of you, your lives were in danger last night. Mas maganda yung action niya. Papanoorin lang natin, minsan lang naman tayo maggaganito. At eto po, this time tatapusin natin yung galit ni Sorry, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. It's under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may hindi under attack yun? My God, this is the Senate of the Philippines. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag wala. Okay. Alam nyo, alam po ninyo yan yung hindi nare-realize ng media, eh. Kampi kampi sila ng kampi dahil po sa galit nila sa mga Duterte. Alam naman natin kung bakit galit yung media sa mga Duterte, 'di ba? Dalawa po, yung ABS-CBN pinasara ni wag na tayong magkunwarian. Pinasara ni Tatay Digong o napasara sa panahon ni Tatay Digong. Kaya galit na galit yan. Ikalawa, ang may-ari po ng mga media sa Pilipinas, mga oligarko. Pag-aari po ng mga oligarko ang media natin. Ang oligarko po nakaranas na kumbaga napigilan po yung usual na ginagawa ng oligarko nung panahon ni Tatay Digong. Paanong hindi sila masisiyahan? Hindi naman po kanila, mga trabahador lang po yang mga media na yan. Hindi po sa kanilang pag-iisip yan, unlike po sa mga vlogger, mapakalaban po o mapa Duterte vloggers. At least kami, namili kami ng side na gusto naming panigan. Pero sila hindi naman, eh, trabahador sila ng mga oligarko, alam nga namang banata nila, boss nila. Kaya punang-puna po natin ng mga vloggers ni Duterte, punang-puna po namin 'yan, at kayo pong mga supporter ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte,
napupunan niyo po kung papaano po sila gumalaw yung mga media. Kasi nga, pag-aari po ng mga oligarko 'yan. Lahat po ng media natin, kita niyo naman yung ginawa ni Tatay Digong sa mga oligarko nung panahon niya. Pinigilan niya yung sobra-sobrang, paniniba. Napigilan niya yung sobra-sobrang, anong tawag dun, yung kasibaan ng mga oligarko sa kita niyo ngayon, masayang-masaya po yung mga oligarko. Napapansin niyo po, walang, pumapanig sa mga oligarko sa ano, sa mga Duterte. Kahit po alam natin na nasa tama po yung mga Duterte, nakakampi pa rin sila sa mga umuusig sa mga Duterte. Oh, yan po yun, eh. Kaya sabi nga ni Alan Peter Cayetano, very willing po sila. Alam niyo media dapat ang tumututol sa ganito, yung parang martial law na, 'di ba? Pero hindi, eh. Kaya pinaalala niya kasi mga magulang nito, mga lumaban din sa martial law. Pinaalala niya na ha, ang unang mawawala ng kapangyarihan 'pag nawala na tayo ng demokrasya o ayaw niya lang sabihin 'pag nag-martial law na at ano pa, yung media, kayo. Ibang klase media natin, eh, baliktad, eh. Very obvious naman yan, eh, hina-highlight nila yung kasalanan ni VP Sara. Eh, kahit nga kung totoo yun, maning-mani pa rin, maliit na butil lang yun, kumbaga mumu lang sa mga nakawan diyan po sa flood control. Anyways, napalitan na naman yung Senado, wala na po tayo. Lahat po 'to masama po loob nila, gano'n lang po 'yan. Mga media natin, 'wag po kayong maniwala sa kanila na yung si Bato po ay tinatakasan po yung batas. Anong anong nilabag na batas ni Bato? Sige, sagutin po natin yung mga banat po nila para masaya lang tayo. Mamaya na natin yung kay Bato. Ipagtatanggol natin si Bato siyempre. Eto po, sabi ni Representative Percy Lapid na nagre-react sa kanya sariling sa kanyang sariling post. Sabi ni Percy Sendanya pala, Lapid tuloy, Percy Sendanya. Iko-correct ko po, hindi po Percy Lapid, Percy Sendanya. Walang hustisya sa bansang ito para sa mga biktima ng tukhang, pati liderato ng Senado accessory to the crime. Tindi, no? Tanong ko sa iyo, Percy Sendanya, may sinampa ka bang kaso dito sa Pilipinas para papanagutin si Duterte at si Bato? Kung wala naman po kayong sinampang kaso, unfair naman po 'yan sa ating, justice system. Kasi ang kino-question mo, walang hustisya dito sa bansang ito. Tanong ko sa'yo, may sinampa ka bang kaso, ikaw personally? Nagsasabi ka walang hustisya. Ang wala pong hustisya, ginawa mo na ang lahat. Nagsampa ka ng kaso, ginipit ka pa rin, 'no? Yung gano'n. Wala ka namang sinampang kaso, eh. Bakit mo babanatan yung hustisya sa Pilipinas, hindi ka naman nagsampa, hindi kayo nagsampa ng kaso dito sa Pilipinas, tapos babanatan niyo yung hustisya sa Pilipinas? Anong utak meron kayo? Oh, eto naman po, phone in question mula po kay Ronald Lamas. Sabi niya, phone in question, Ambassador of Jesus Christ. Binabanatan niya si Alan Peter Cayetano. Phone in question, Ambassador of Jesus Christ. Bakit NBI ang una ninyong tinawagan para protektahan kayo sa putukan at hindi ang PNP na nasa labas lang ng Senado? Phone in sagot. Phone in answer. Ang pangit ng tanong mo. Okay, ano po ang paliwanag ni Alan Peter Cayetano? Meron pong ano, 'di ba, may bumabanat sa kanya, eh.
bakit daw napatakas si Bato. Una muna, sumulat po sa kanya yung may bahay ni Bato. Kasi matagal nang kilala ni ng asawa niya si Bato. Sabi ng asawa ni Bato, humihingi ng paumanhin kasi ang plano talaga ni Bato mag-stay sa Senado. Kasi protective custody nga eh. Thank you very much kay Aldrin Posmade. Teka, dito ko nga babasahin. Ayan. Thank you very much kay Aldrin. Kulay blue kasi. Posmasdero. Posmasdero. Yan. Thank you very much sa pakape. Sabi ng asawa ni Bato, humingi siya ng paumanhin kay Senate President Alan Peter Cayetano dahil yun na nga dahil po sa nawala na si Bato sa Senado. Okay. Kasi wala namang balak si Bato na umalis pero yung pangyayari yung biglang nagkaputukan, ang inaalala po ni Bato hindi lang po na yung sarili niya. Ang inaalala po ni Bato hangga't nariyan siya sa Senado, talagang hindi po matatahimik. Yung threat na lagi po silang lulusubin, yung threat na madadamay po yung mga senador, nariyan po lagi. Kasi balak talaga siyang hulihin ayaw niya po magpahuli. Nakita na po natin kung ano yung nangyari kay Tatay Digong Ang hirap po kumuha ng katarungan 'pag nasa ibang bansa ka na. 'Pag nasa dahig ka na nakakulong, ang hirap na pong makakuha ng katarungan. Okay. Kaya minabuti ni Senator Bato, kahit alam niya na mas safe siya riyan sa loob. Totoo naman yun, puwedeng mas safe talaga siya riyan. Kahit alam niya na mas safe siya sa loob sana dahil poproteksyonan siya ng Senado, minabuti niya ng lumabas kasi nga para mailigtas na rin yung sa kapahamakan yung mga senador. Okay po yun. Alam niyo, yan po yung ako na mag-isa, sana tumakas na lang si Bato kasi gano'n yung iniisip ko Para matapos na yang gulo na yan sa Senado. Hindi po matatapos yan. Galit yung NBI, 'di po ba? Okay. Anyways, nariyan na po yan at tantya po ng misis ni Senator Bato nung nagkakaputukan na dun na po nagbago ng isip si Senator Bato at sinamantala niya na yung sitwasyon. Marunong magbasa ng sitwasyon si Bato Sinamantala niya na yung sitwasyon para makaalis siya. Hindi po natin tatawaging tumakas po siya kasi parang tumakas, parang pugante. Hindi po pugante si Bato. No? Ayon po sa kanyang mga abogado, maganda yung mga sinabi nung bakit hindi pugante si Bato. Ito yung sinabi nung kanyang abogado na ayun nga lang, bakit nawala na yung mga tinantusan ko? Okay, hindi po pugante si Bato. Ang ibig sabihin po kasi ng pugante, tumatakas ka sa batas, di ba? Kaya hindi po pugante si Bato dahil wala naman daw po na legal. Maganda yung sa mga abogado niya. Ito, ayon po kay Jimmy Bondok, there's no lawful warrant issued against him. Therefore, he's not a fugitive. Iba po yung may warrant of arrest na galing po sa korte natin. Tandaan po nyo, paulit-ulit po ako rito, sino po ba yung nagsabi na lawful yung ICC warrant of arrest? Lawful lang yan kung kikilalanin niya ng gobyerno. Kasi pwede po nating hindi kilalanin yan dahil hindi na nga tayo member. Yung nagsasabi po na legal po yung ICC warrant of arrest, magpakita po kayo sa 1987 Constitution asan doon nakalagay na pag may warrant of arrest ang ICC, pwedeng hulihin. Yun lang naman
Lahat po sila wala namang binabasa sa Constitution. Yan pong sinasabi po nila, batas po yan ng Rome Statute po yan o batas po ng ICC. Hindi nga tayo miyembro ng ICC, bakit niyo ipapatupad dito yung batas na yan? Basahin niyo po under Philippine Constitution na puwedeng arestuhin si Bato ng, ICC. 'Pag wala po kayong mabasa, wala po sa konstitusyon natin. Oh, kunwari sasabihin niyo, nag-member nga tayo ng ICC. Ngayon ba member pa tayo? Hindi na tayo member, eh. Ang kumikilala lang po diyan yung mga as usual, konti lang naman 'yan, eh. Hindi po maraming grupo 'yan, kaya nga kulelat yang mga 'yan pagdating sa SARB, eh. Konti lang po sila, yung kumikilala diyan. Kaya lang natatabunan tayo, eh. Natatabunan po tayo. Ano yung comment sa sounds? May comment ba kayo sa sounds? Okay. So, ako po natutuwa, personally natutuwa. Hindi ko po alam kung kayo po'y natutuwa rin tulad ko. Ako po, tuwang-tuwa po ako na wala na kasi tatahimik kahit papaano, eh. Aminin natin 'yan, napatunayan natin yung sinasabi kasi ng media, yung sinasabi ng media tsaka ng mga DDH, Duterte diehard haters. Ang tanging paraan daw para tumahimik, sumuko si Bato. Ngayon tatahimik na po, hindi po sumuko si Bato. Okay, sagot pa po tayo. So malinaw na po, ang sagot naman po ni Alan Peter Cayeta, mamaya na, ito munang sinabi ng NBI. Siyempre galit yung NBI, 'di ba? Ito po ang pahayag ng NBI. Matibag na lungkot kung totoo na nakaalis na si Bato sa Senado. Ayan. Ito po ang sinabi ni Matibag. Malungkot po 'yan dahil yung amin pong usapan diyan, it should be honored. Dagdag pa niya, naniniwala ako ng ating mga kagalang-galang na senador, sila po ang humingi ng gano'n. At ang pagkakaalam natin, poprotektuhan nila hindi lang po si Senator Bato kundi yung ating batas at konstitusyon na umiiral. Nauna na naging sentro ng pambansang atensyon ng Senado, ayan. So nalulungkot po siya dahil may kasunduan daw sila ng senador na under protection, under protective, custody, 'di ba? Okay. Pero sino po ba yung lumabag sa under protective custody? Ang linaw po ng kasunduan ninyo, hindi na po huhulihin si Senator Bato. Kung hindi na po huhulihin si Senator Bato, bakit po may NBI diyan sa kapaligiran o sa GSIS? Ayaw niya sa Senado, eh. Bakit po may NBI po sa GSIS? Alangan namang si Bato, i-honor pa rin. Kung ako si Bato, 'di ba? Hindi naman po ako si Bato, pero kung ako po si Bato, hindi pala ino-honor, eh. Huhulihin pa rin pala ako, eh. Bakit pa ako mag-i-stay dito? 'Di ba? Si Bato nga po yung dapat mag-question kung tutuusin. 'Di ba dapat si Bato po yung mag-question sa Senate presidency, bakit ako huhulihin? Akala ko ba nakapagkasundo ka? Hmm. Ngayon yung sinasabi po nila, eto po nakakatawa dito sa mga nagsasabing kami po 'pag sinabi naming masaya kami, reflective, nagre-reflect po 'yan. Masaya kami dahil na nakawala na si Bato sa Senado. Masaya kami, hindi napipigilan yung saya namin. Pero kayo po, sinasabi niyong katawa-tawa ang Senado pero galit kayo. Katawa-tawa tapos galit kayo. Una, katawa-tawa daw dahil dun sa habulan. Pero galit na galit yung mga pagmumukha na naging katawa-tawa ang Senado dahil sa habulan na naganap. Alam niyo po, ganito po magbalita ng katawa-tawa. Katawa-tawa po ang Senado. Nakita niyo ba? Gano'n po sana, eh. Katawa-tawa ang Senado. Galit na galit kayo 'pag binabalita niyong katawa-tawa dahil naghabulan, eh.
hindi po na itatago sa mukha ninyo. Yung Carmina Constantino parang ang sama pinaglihis sa sama ng loob 'no, hindi ko maintindihan. Galit na galit siya bakit gusto niyang isuko si ano. Sa lahat po na nagsasabi na constitutional po 'yan, nasa konstitusyon po. Anong article po sa konstitusyon nakalagay na puwede mong ibigay sa ICC ang mga Pilipinong gumawa ng krimen dito sa Pilipinas at ang nagawa ng krimen ay kapwa Pilipino. Saan po nakalagay dun na dapat siyang litisin sa ICC? 'Pag may nabasa po kayo o wag na baka sabihin niyo pilosopo ka naman. Yung magwa-warrant of arrest ang isang dayuhang korte at ibibigay natin ng buong buong puso, asan po? Kasi kung hindi po mababasa yan sa konstitusyon natin, kaninong batas yung gusto niyong ipatupad? Dun pa lang po sa habulan, eh, hindi na sila nasisiyahan, eh. Talaga? Nakalagay diyan na isusuko natin sa ire-research natin yan, pasensya na po kayo. Kasi may sumagot dito na RA, ano yan, RA na yan? RA 9551. 'Pag wala po nakalagay rito na isusuko sa ICC, kaya ang dali na po mag-research ngayon RA, ano na nga yan? RA 9851. 9851. Malamang batas sa Pilipinas 'to, kasi Republic Act, Section 17. Madali pong mag-research ngayon kaya hindi po tayo pasensya na kayo, i-search lang po natin 'to, saglit lang. Okay. The Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes outlines the jurisdiction, investigation, and surrender of individuals accused of crimes. It allows Philippine authorities to surrender or extradite suspect to international courts such as International Criminal Court or another state in the interest of justice. Tignan natin, basahin natin yung mga nilalaman. Kasi madali po kung bumitaw, eh. Something went wrong. Okay. Asan yung provision na nagsasabi papaano? Hindi po ako naniniwala na isusuko natin ng ganun-ganun lang. RA 9851 Section 17 specifically provides for the Philippines jurisdiction over person whether military or civilian suspected or accused of a crime defined and penalized under RA 9851. Ito ba yun? Regardless of where the crime is committed under. Thus, to recap, for the Philippines, the general jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the imperative needs to preserve international order. It allows any state to assert criminal jurisdiction over certain offenses. Yan. Second, third. Okay. Ang nakalagay po rito, ewan ko kung mali yung pagkakaunawa ko, Section 17 of RA 9851 specifically provides for the Philippines jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected of accused of a crime defined and penalized under RA 9851, regardless of where the crime is committed under certain conditions. Baliktad po, eh. Ngayon ko lang po ito nabasa. Ayon po dito, kahit saan po na-commit yan, dapat Philippine jurisdiction. Hindi naman po sinabi na ibibigay. Dapat po ang sabi diyan, nasa Philippine jurisdiction. Hindi ko po to binobola, hindi ko po kayo binobola. Ito po to. Statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines to the United Nations. Dapat daw po yung mga lumalabag sa na mga Pilipino sa 9851, under po siya ng
Philippine jurisdiction. Oh. Pasensya na kayo kung hindi po ako maalam sa batas, pero yun lang po ang pagkakaintindi ko dun. Kung abogado po kayo, please pakitama po ako kung mali. Mali po kayo ng pagkaunawa rin sa surrender, eh. Nakita niyo lang na surrender, sino-surrender ko. Hindi ko po maintindihan kung tama po yung pagkaintindi ko ng surrender. Ang ibig po sabihin ng surrender, 'di ba, sinurrender natin. Bakit mo naman iso-surrender? Hindi ka naman batas. Ang ibig sabihin po niyan, dadaan pa rin po yan, Philippine jurisdiction pa rin yan kung gusto natin extradition or surrender. Pero yung surrender po, hindi po automatic yun. Nakakita lang na warrant, sino-surrender na namin. Oh. Dapat po yan, meron din pong jurisdiction yung Philippine Court. Philippine jurisdiction nga eh. 'Di ba? Ano po yung pagkakaunawa natin sa Philippine jurisdiction? Yung mga nagawa po sa US, yung mga sinasabi niyo namang halimbawa na ginawa sa US tapos lilitisin sa US, hindi naman po gano'n yung sitwasyon dito, eh. Eto po, Pilipino, ginawa sa Pilipinas, na mga biktima ay mga Pilipino. Tsaka isa pa pala, bago ko makalimutan. Eto po, tignan niyo, The Philippines Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yan. Governs jurisdiction. It establishes how the Philippines asserts authority over international atrocities and provides the framework for cooperating with international courts like the International Criminal Court. Kaya kung titignan nyo po riyan, talagang pwede na po tayo, no? Yung sinasabi pong governs jurisdiction, tapos dito naman po sa isa, na binasa natin, kababasa lang natin, the Philippines, eto, RA number 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, Especially Penal Law, carve out an exemption, etc., etc. Ito, regardless of where the crimes provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused. Sinasabi, Philippine jurisdiction. Pag baka nalilito po kayo sa Philippine jurisdiction, ang ibig sabihin po niyan, ang Philippine jurisdiction po, yung batas po ng Pilipinas ang iiral. O dito po, sa madaling salita, korte ang magsasabi kung ikaw saan ka ikukulong, saan ka dadalhin, bibigyan ka ba ng bail o hindi. Pasensya na kayo kung mali ako ng pang-intindi. Pero pinasisimple ko lang po. Kung meron po kayong legal term dyan, di ko po maintindihan. Pero simple lang po sa akin, sino pong korte yung magpapasya? Yun po yung ibig sabihin ng jurisdiction. Kaya pagkakaintindi ko po sa Philippine jurisdiction, korte sa Pilipinas ang magpapasya. Binasa ko na po yung sinasabi nyo 9851 Section 17. Pag may iba pa po kayong meaning, ng bukod dito sa nabasa natin na meron Philippine jurisdiction po ang nabasa natin, hindi ko na po alam. Ang pagkakaintindi ko po sa Philippine jurisdiction, ang magpapasya, Korte ng Pilipinas. Never po namin, ako personally, ewan ko sa ibang vlogger, never po namin na sinabi na si Bato, kahit po si Bato,
Hindi po niya sinabi na tatanggihan niya yung korte sa Pilipinas. Ang sinasabi lang niya, ayaw niya na litisin siya sa ibang bansa. Partikular sa ICC na yan. Dahil hindi na nga po tayo member. Kung mali po yung understanding ko, ano magagawa niyo? Simple lang po yung Philippine jurisdiction sa akin. Tsaka yung binabasa niyo naman, kung babasahin niyo naman po yung Rome Statute, di na nga tayo member eh. Bakit natin susundin yun? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, asan sa Philippine Constitution na pag may warrant of arrest ang ICC, pwede nang hulihin ang mga tao rito. Dahil lang po, kasi sa Rome Statute po, malinaw eh. Dalawa, di ba? Una, pag member state ka, yung pulis mo ang gagamitin, susundin mo yun. Susundin mo yung 9851. Tama po, 9851. Pakibasa niyo po kung mali po ako ng pag-intindi na may Philippine jurisdiction. May paliwanag po kasi dun eh. Pinaliwanag po nila. Hindi po, hindi po. Magpakita po kayo na under tayo ng ICC. Kasi nakalagay po rito, ito po ay ipinahayag po natin to sa UN headquarters, yung paliwanag po ng jurisdiction. Ayan no? Section 17 especially provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under NAM 9851. Hindi pa nga po natin binabasa, yung nakita ko palang jurisdiction. Hindi po, wala pong ICC jurisdiction dito. Yung binabanggit nyo pong batas na 9851, malinaw po dyan. Specifically provides for Philippine jurisdiction. Wala pong sinabi dyan na sa ICC. Hindi ko na po pinagpilitan mula na po sa inyo. Sinabi ko na po. Mula po sa inyo. Okay?